96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po ngayon ang inyong Kuya Carl para sa programang Confessions with Kuya Carl. Ako naman, hello mga ka-Destiny. Nako, nung mga nakaraang araw talagang nahirapan tayo mag-live. Pero ang dami nating bisita actually nung Friday. Kung mapapansin nyo, grabe nung Friday, di ba? Parang ang dami nating mga taong nakasama nung umaga sa balita. Meron tayong mga nakasama para sa Brigada Eskwela. Shoutout nga pala kay Sir Raymart Villapeña. At sa tawag dito, yung sa ating, yung forces dun sa homegrown. Grabe talaga, oh. Grabe yung performance. Talagang kala mo talaga talagang ramdam na ramdam mo ang feelings sa kanilang mga kanta. Pero syempre yung feelings mo muna. Pero mga ka-Destiny, ngayon, kasama niyo po tayo dito. Kasama niyo po ang inyong Kuya Carl ngayon para bigyan kayo ng kaunting kwento. Yan, para dito. Medyo magbigat yung ating kwento for today. Grabe, nako. Dapat hindi tinatawanan. Nakakaano talaga, grabe. Ito talaga yung nangyayari po ang mga ganitong kwento sa, hindi nyo po alam ng hindi naman naranasan ko din. Kumbaga, ito rin yung mga experiences nung nung mga panahong college days. Yan. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yung mga ka-Destiny? Yung mga kung ano-anong mga nangyayari nung college days? Kaya naman kung kayo man ay interesado talaga, gusto nyo magpadala ng mga stories, mga kwento, mga kung ano-ano, talagang mga confessions, pwede nyo pong i-message ang 96.7 Destiny Radio sa aming Facebook page. DZDG Destiny Radio. Or pwede nyo pong i-text sa amin. At very anonymous naman pag tinetext Hindi po namin malalaman kung sino kayo, kung anong pangalan nyo. Yan, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo tatantanan. Ay, iba Iba pala yun. Iba palang segment yun. Pero pwede nyo nga pong i-text sa ating text line 0929-216-8100 para sa ating mga confessions. Pero ngayon, medyo seryoso talaga yung ating confessions for today. Sana po ay sa mga ka-Destiny po natin dyang nakikinig at sana po ay kayo ay marinig ninyo ang ating kwento at syempre, makasama nyo kami dito sa ano nga ba yung pwede nating ipayo sa mga ganitong mga pangyayari? Kaya nga mga ka-Destiny, sa atin dyan, sa mga nakikinig po sa atin dyan, sana po ay pakinggan nyo po ang ating kwento dito lang yan sa Confessions with Kuya Carl. Ngayon po mga ka-Destiny, we have one story here from my confessions ako na subreddit. Ito po ay galing sa isang user na hindi po natin papangalanan. Ang ating pong kwento ay about, sa nabasa niyo pong title sa ating caption, I let my professor grope me when I was in college. Yan, mga ka-Destiny, yung medyo sensitive to. Ang daming ganitong nangyayari sa totoo lang. So if you want to read it with me, let's read it together. Dito lang yan sa ating Facebook Live. Pero ang sabi ng ating guilty as charged. Yung kanyang tag. Sabi dito, when I was in college during 2018, naabutan ko pa siya. I let my professor grope me. Did I want it? No, but I was a scholar at the time. Did I need my scholarship? Technically, my parents are capable to pay for my education at the time. So, bakit daw siya nag-yes? It's a matter of pride for me at the time. Noong time na yon, dami ng mga nag-expect sa akin na parang perfect girl. So, pag may na-disappoint ako, natatakot ako. Why I failed that subject is because my project is a 3D model na soaked daw sa tubig during the rain. In TAF, sa TAF daw. So, wala akong naging project. Hence, I failed to obtain the grade that I needed to have the scholarship. Did I enjoy how he groped me? In a way, yes. But parang feel lang ng ganun experience yung curiosity ko at that time. At yan po ang ating kwento. Very, very short na kwento po natin for today. So, analyze natin mga ka-Destiny. Hindi muna natin tatanggalin. So, ang nangyari po dito, may isa po tayong scholar na babae and parang kaya naman daw ng magulang niya magbayad ng tuition fee, but it's a matter of pride daw to not revoke the scholarship. Kailangan niya makuha yung grades na yon. And
And talagang syempre nawala yung kanya ano kasi ang taas ng expectation sa kanya kasi para siya daw perfect girl, yun daw ang tingin sa kanya. Siguro si sister ay ano maganda, matalino, well spoken yung mga ganyang mga bagay. At scholar din siya. Pero one time nga daw nabasa daw yung kanyang ano, yung kanyang project and yun ang naging kadahilanan ng kanyang pagbagsak. At sabi dito parang ano siya. Ano ba Tito Boy ang Tagalog sa group? Yung ano ng hipo ano. Yan. Nagpahipo daw siya sa kanyang ano. Bakit ka natawa Tito Boy? Mabigat to. Nagpahipo daw siya. Grabe Tito Boy, wag kang tumawa. Yan. Nagpahipo daw siya dun sa kanyang professor. Yan. Para lang maipasa yung grade na yun. Akala nung ibang tao, hindi totoo yung mga ganitong mga pangyayari. So, yung mga ganito, yung parang magpapamanya ka sa iyong professor para ibigay yung grade mo. Akala kasi nung iba nakikita lang nila to sa kanilang mga pinapanood na mga adult movies, yan ha, Tito Boy ha, yan. O kaya sa kanilang mga pantasya o kaya nakikita nila sa mga teleserye. Pero totoo po nangyayari ito. Meron pong mga guro na pag may bumagsak po na bata ay parang yun ang ino-offer para tumaas ang grades. Basahin natin yung mga comments. Yan. Pero ang nakakaano lang kasi naman dito, kasi sabi niya dito, did I enjoy how he groped me? In a way daw, yes. So partly parang parang na-enjoy din pala niya. Siguro out of curiosity. Bakit ka nagpipigil, Tito Boy? Lalagyan kitong mic dyan na. Ay grabe po yung grabe yung experience since this is not a very easy topic to. Pero in a way parang hindi rin naman entirely parang ayaw niya, parang partly nagustuhan din niya, parang gano'n. Parang experience lang daw, out of curiosity kung ano nga ba daw yung ganun. Pero actually, kasi out of pride lang siguro din niya kasi gawa ng need niyang makapasa. Need niyang makaabot dun sa grades para dun sa kanyang scholarship. So basahin natin yung mga comments kasi grabe yung mga comments. Pag may nakikita po kayong bad words, don't mind them. Sabi dito, before anything else, let me just say the professor is 100% the one to blame here. Yes, totoo po yan. Yung professor po talaga dyan ang mali. Kasi dapat ay binigyan na lang niya ng ibang way kung paano makabawi yung bata. Siya yung mas nakakatanda and the one in power should have been the better man and refused. That being said, I have to ask OP if it was a matter of pride. Why did you let the prof do it? Does asking your parents to financially support you, their obligation by the way, really hurt your pride more than letting some degenerate blank professor take advantage of you? Yan. Oo nga naman. Nakakaano ba sa pride mo na talagang parang hindi, pag natanggal yung scholarship mo ay tawag dito? Ay kapalit ba nung iyong parang image na pinoprotect ay yung purity? Purity ba? Kasi baka hindi rin natin alam Hindi natin alam kung ano din naman kumbaga, hindi naman pure naman lahat ng tao. Kumbaga lang ay kung paano ba dito yung kanyang katawan ba para lang dun sa sa grade na yun? Kaya naman palang bayaran ng parents niya, which is their obligation as well. O hindi nag-reply si OP dito. Sabi naman dito, regardless, you got taken advantage of to the point na is kung sino ang matanda, siya dapat ang nakakaalam ng tama at mali. Yes, of course. And for context sa mga dati kasi talagang napakabigat ng ganitong kasalanan, lalo na sa college. Kasi dati nung wala tayong senior high, nung walang senior high ang mga 16 years old, nasa college ka na, di ba? Tama, Tito Boy? Di ba, 16 years old? Ay, tanda ko, 15 years old ako nakapasok sa college So, ang bata pa nun dati. And pag may nangyaring ganyan, talagang ang bigat. Kasi minor na. Tapos minanyak mo pa. Di ba? And as ako naman ay naging teacher din, naging instructor po ako sa college. Grabe. Napakalaki ng authority ng teacher. Napakalakas ng authority ng teacher. Actually, I have heard cases na yung mismong estudyante rin ang nag-o-offer.
Yung tipo, "Sir, baka naman po pwede nating gawan ng paraan," yung mga gano'n. Pero ang mali pa rin nun ay sa propesor. Tama, 'di ba, Tito Boy? Kasi kung ikaw yung propesor, yan makinig kayong mga ano kayo ha, ayun, mga manyakis na propesor ha. Yan, tawag dito, kung kayo yung propesor, dapat hindi niyo tinatanggapin. Kahit sabihin natin, "Ay hindi, ngayon nag-senior high na yung mga yan, nasa edad na yan, college na yan eh." Hindi pa rin. Anong karapatan mo maging propesor kung ikaw ay naandiyan, kung ika'y gaganyan, 'di ba? And sa totoo lang, oo, napaka ano ng tukso. Sa totoo lang, sa college, napaka ano ng tukso sa mga guro, lalo na sa mga single na guro, yung mga kalalakihang, siguro kasi ang mga ano ngayon, mga profesor ngayon, ang babata. Siguro mga 25 above, yung mga edad ng mga profesor, yung as in, pagkatapos ng college o kaya pagkatapos ng masteral, nagiging profesor na. And yun yung parang prime age, ito, mga pa 30s early 30s eh. Tapos yung mga estudyante, siyempre lalo na yung mga kababaihan or kalalakihan din kasi meron ding cases na babaeng propesor naman yung nag-i-initiate ng mga ganyan. Ano yun talaga maano ka sa tukso kasi gawa ng yung mga estudyante, siyempre mga kabataan, mga around 18 na and above, mga siyempre yung mga yan, mga nag-aayos na yan, ang gaganda ng manamit, yan, ang daming napapalapit sa tukso sa ganyan. Kahit talagang yung iniiwasan namin nung time ko nung ako'y nagtuturo, iniiwasan naming pag-usapan ang physical appearance ng mga bata, ng mga estudyante. Kaya ang tawag namin sa kanila, mga bata, kahit sila 18, 19, 20 na pumasok ng college, ang tingin namin sa kanila, bata, dapat ganun ang tingin namin. Kasi nga, para walang mali siya. Pero ito, 'di ba? Kasalanan 'yun ng prof kung oo, hindi ko alam kung bakit mo natanong kung na-enjoy mo ba o ganyan-ganyan yun ay personal na nung nag-sender. Pero ayun college na siya noon. I think she knows what she was doing at the time. Ito naman parang oo, may part din naman yung college student. Pero hindi ang pagtatanggi ay naandun sa professor Maliban na lang kung yung estudyante ang nag-offer. So mag-iibang kasayahan kasi. Pero hindi nasa professor talaga. Nasa professor talaga yung pagtanggi sa mga ganyan. Tapos ganyan, sabi dito, the prefrontal cortex develops at age 18, frontal lobe fully develops. Ito kasi yung ating yung part daw dito, ina-explain niya yung part ng ating brain na nakakapag-decide ng ganyang maturity. Sabi ng mga ibang comment, Diyos ko kate, matanda ba prof mo? Ilang taong ka nun? Oo, grabe. Sabi din dito, akala ko nasa AJ tayo. Kung alam niyo po yung subreddit na yun po yung tinatawag na Alas Juicy. Nako, mga grabe po yun. Huwag niyo po kayong pumunta doon. Charot lang. Pero yun nga, in conclusion, talagang sa mga profesor po na ganyan, sana po ipahalagahan niyo po yung inyong profesyon. Kasi pag nahuli kayo, kahit yung estudyante po ang nag-initiate, pag kayo po ay ni-report, ay parehas pa rin po kayo na kahihinatnan. Hindi pa rin po yung pasok sa code of ethics natin bilang guro na pumatol sa ganyang temptasyon. Tayo po ay mga profesional, dapat po ay kailangan nating maibsan yung ating mga sarili sa ganyang mga temptasyon. Matanggal yung mga ganyan. Lalo na sa mga estudyante natin, parang mga anak nyo na yan. Parang yan yung mga dalagat binata yung mga anak na gustong baguhin ang kanilang mga future. Kaya nga sila nag-aaral. Kung ganito, yung nangyaring ganyan na parang babagsak nga sa estudyante, siguro gawa na lang ng ibang paraan. Pero wag na tayong gumaya dun sa mga ganong mga profesor. Yung nakikita natin sa TV, yung mga manyakis na profesor, yung mga pumapayag sa pabor na estudyante, yung parang pag ino-ofera ng wag na tayong ganun. Sa mga estudyante naman, hindi nyo kailangan i-offer ang inyong katawan kapalit ng grades na ganyan. Madaming paraan. Kaya naman sa mga kadasirin po natin dyan, pahalagahan nyo naman ang inyong mga sarili. Para syempre mabigyan kayo ng magkaroon kayo ng self-worth para malagpasan nyo yung mga bagay niya. Kasi sa totoo lang, pag pinapahalaga mo ang sarili mo, alam mo kung ano ang tama sa'yo at mali sa'yo. Kaysa naman sa mga ibang tao na hindi na nararamdaman yung halaga nila sa iba. Wow! Bakit ganoon? At kaya naman, talaga sa mga nakikinig po sa atin dyan, sana po napahalagahan nyo rin yung inyong mga sarili at maramdaman nyo ang kanta ni Juan Carlos
This is 96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po ang Kuya Carl sa inyong Confessions with Kuya Carl. And this is May Halaga Pa Ba Ako Sa'yo?